Sama-sama tayong magiging Saksi! Aabot sa 600,000 pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa buy bust operation sa Cotabato City. Ang nasabat na droga itinago sa tinapay. Pasado alas 11 kanina umaga ng isagawang operasyon sa isang coffee shop. Arestado ang babaeng target ng operasyon at ang kasama niyang lalaki. Ayon sa babaeng suspect, napag-utusan lang siyang isagawa ang transaksyon. Ang lalaki naman sumasideline lang daw sa pamamasada. Nahaharap na sila sa kaukulang kaso. Presyo ng karning baboy posibleng tumaas dahil sa itinakdang limitasyon ng DA sa mga inimport na baboy. Hinihiling ng Meat Importers and Traders Association o MITA sa DA na ibalik sa dati ang minimum access volume ng traders. Ito ay matapos ipag-utos ng DA ang 40% minimum access volume ng meat traders habang 60% sa processors. Yung mga maliliit na quota holders, halos wala ng quota. Siyempre, pag kulang ang stock, siyempre tataas ang presyo. Dapat din daw pag-usapan muna kung may mga pagbabago. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Police Major Alan De Castro na itinuturong naging karelasyon at pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, pinasubpina na ng Senado. Hindi kasi ito dumalo sa investigasyon ng Senado kanina kaugnay sa kaso ni Camilon na mahigit 4 na buwan nang nawawala. Dahilan ni De Castro, hindi siya makakadalo dahil hindi maganda ang pakiramdam ng asawa niyang 8 buwang buntis. Hindi naman ito tinanggap ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee. Ipinasubpina na rin si Jeffrey Magpantay, driver bodyguard ni De Castro. No-show rin si Magpantay sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Nangako naman si Magpantay na pupunta sa susunod na pagdinig. Hintayin nila yung subpoena. Yes, sir. And later, pag isnabin pa rin nila yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. So, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila doon sa krimen na ginawa nila at warrant coming from Senado. Ang pamilya ni Camilon, gusto lang daw malaman kung ano ang sinapit ng beauty pageant contestant na hindi pa rin matunton kung nasaan. Ayon naman sa PNP, hindi nagtatago si De Castro na na-dismiss na sa serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Kinwestiyon sa pagdinig ng Senado ang operasyon sa Bulacan ng mga nakasibilyang pulis na inaresto ang isang residente matapos umanong manlaban at patirahin sa kanyang bahay ang kanilang target. Pero gate ng residente, di niya kilala ang target. Saksi si Mav Gonzalez. Sa CCTV na ipininisenta sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, makikita ang 3 pulis na dumating sa target na lugar sa Bulacan noong Oktubre. Nakasibilyan sila at may suot na bonnet. Pumasok sila sa eskinita. Maya-maya, nagkaroon na ng kaguluhan. At ilang saglit pa, lumabas na sa eskinita ang 3 pulis, bitbit na si Rodelio Vicente. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, maghahain ng search warrant laban sa isang Elmar Conque ang mga pulis. Base raw sa intel nila, nagtatago ito sa bahay ni Vicente. Nanlaban umano si Vicente, kaya nauwi sa komosyon at inaresto siya. Pero kwento ni Vicente, Ba't ko pinatakas yung hinahanap nila? Pero yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. tumangging magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo na nanguna sa operasyon. Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakapunit mga hinayupak na to. Ang anak ni Vicente pumunta raw sa presinto para hanapin ang tatay niya. Pero ikinulong din umano siya ni Bernardo. Anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Sumagot na rito si Bernardo na una nang tumangging magsalita sa pagdinig. Po kami sir, malapit lang po dyan sir. Isang block lang po yan sir. Tapos, Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin sir. Ina-assault pa po. Lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami sir. so ano totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa istasyon? Sa istasyon po. Sa huli, pumayag sumailalim sa polygraph test sina Julius at ang 3 sangkot na pulis para malaman daw kung sino ang nagsasabi ng totoo.
Naroon din sa pagdinig ang NAPOLCOM. Hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Para sa GMA Integrated News, si Mav Gonzalez ang inyong saksi. May sagot si Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay sa paghingi ng dispensa sa kanya ni Senator Robin Padilla kaugnay sa pagpapa-IV drip ng asawang si Mariel Rodriguez Padilla sa loob mismo ng Senado. Sabi ni Binay sa isang liham, naway maging aral sa lahat ang nangyaring insidente. Anya tungkulin nilang pangalagaan ang integridad ng Senado. Kahapon sinabi ng tanggapan ni Binay na tinanggap ng senadora ang paghingi ng dispensa ni Padilla. Pero kung may maghahain daw ng formal na reklamo, ay iimbestigahan pa rin ng Ethics Committee ang ginawa ng asawa ni Senator Padilla. Kinumpirma ng Philippine Navy na nakararanas ng pangjajam at interference ang mga barko ng Pilipinas tuwing may misyon ng AFP Western Command at PCG papuntang Ayungin Shoal. Gayunpaman, ayon sa Navy, hindi yan nakakaapekto sa kanilang paghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Hindi naman pinangalanan ng Navy kung sino ang nasa likod nito. Kaugnay naman ng pagkakahack sa Facebook page ng PCG kahapon, hanggang kanina meron pang mga clip ng iba't ibang palabas na na-upload sa page. Ayon sa PCG, batay sa paunang konsultasyon, posibleng malware ang sanhi ng security breach. Kikipag-ugnayan na ang PCG sa Meta para maibalik ang access nila sa page. Posibleng maging bukas sa paghamon sa korte ang katagang nais ipadagdag ng mga nagsusulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon yan sa isang dating Supreme Court Chief Justice. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa susunod na linggo, target ng Kamara na tapusin ang deliberasyon sa resolution of both Houses 7 na layong maamyendahan ang tatlong economic provisions sa 1987 Constitution. Balak itong maisalang sa ikalawang pagbasa mula March 11 hanggang March 13 at sa ikatlong pagbasa naman bago ang Holy Week break sa March 23. Pero hindi pa rin gugulong ang tsa-tsa nang hindi aprobado ng Senado na nauna nang nagsabing hindi nila mamadaliin ang kanilang deliberasyon. Ayon sa isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, sa orihinal na draft, unicameral ang forma ng gobyerno. Sa pag-usad ng diskusyon, naging bicameral ito. Pero hindi raw nabago ang probisyon tungkol sa botohan ng dalawang kapulungan. Naniniwala si Ascuna, dapat hiwalay ang botohan gaya ng ginagawa para sa ordinaryong batas. As long as you have 3/4 vote in the Senate and 3/4 vote here, there's no question. It can be considered as a proposed amendment and submitted to the COMELEC for a plebiscite. And that will fulfill the requirement, the first 3/4 vote of all its members. And if there's any question, then let someone bring it to the Supreme Court. Para maamyendahan ang konstitusyon, rekomendasyon ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, singitan ang mga babaguhing probisyon ng katagang unless otherwise provided by law. It makes it changeable by legislation. This is, to me, the best solution to the economic provisions restriction because economic provisions should be flexible and they should not be cast in stone. Pero nagbabala laban dito si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. The use of the phrase unless otherwise provided by law is vulnerable to another constitutional challenge. Ang dapat daw ayon kay Puno, I suggested that we just repeal outright these three restrictive provisions that will release the power of Congress to pass the necessary laws in order to liberalize the so-called restrictive provisions. There will always be the possibility of a constitutional challenge. So the question before us now as lawmakers, itutuloy pa po ba natin ito kung alam natin na challenge ito? Of course, at the end of the day, uuwi pa rin po ito sa plebisito. Kung magkasundo ang Kongreso sa pag-amyenda ng economic provisions, kikilos ang COMELEC para maisalang ito sa plebisito. Sabi ni Senate President Mig Zubiri,
Gusto ni Pangulong Marcos na isabay ang plebisito sa 2025 elections dahil bilyong-bilyong piso ang gagastusin kapag hiwalay. Kung sasabay nga ang plebisito, isa sa paghahandaan ang mas mahabang balota kung saan isasama ang mga tanong tungkol sa Chacha. Para kay COMELEC Chair George Garcia, kayang isabay ang plebisito sa eleksyon pero mas magandaan niya kung hindi sabay. Sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang BMW Owner Society of Safe Riders, ang grupong nanguna sa Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 kung saan 2 ang nasawi. Ayon sa kanila, ikinalulungkot at mabigat para sa kanila ang nangyari. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa local authorities at safety experts para maunawaan ang nangyari at maiwasang maulit pa ito. Makakaasa raw ang mga naapektuhang pamilya na patuloy silang magpapaabot ng tulong. Binigyang diin din ng grupo na prioridad nila ang kaligtasan ng mga kalahok sa event. Isa raw itong paalala sa kanila na mas palawigin pa ang pagpapatupad ng safety measures. Mga kapuso, hindi po yan paputok kundi pagkisla na makawad sa poste ng kuryente sa Cagayan de Oro City. Nagka-brownout na muna sa lugar at nang magkakuryente na ulit saka nagka-short circuit at nangyari ang pagputok. Wala namang nasugatan. Ayon sa Cagayan de Oro Fire District, agad ipaalam sa mga otoridad ang mga ganitong klaseng pagsabog lalo't hindi ito gaya ng sunog na basta-bastang gagamitan ng tubig. Pero pwede raw gumamit ng fire extinguisher. Nasa getting to know each other stage na ang ESPA member na si Karina at Korean actor Lee Jae-wook. Si Tom Rodriguez naman na nagbabalik showbiz, nagkwento sa kanyang buhay sa Amerika. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Fresh and ready to get back on the job ang vibes ni Tom Rodriguez sa kanyang pagbabalik bansa at showbiz. Mahigit 2 years na wala sa limelight si Tom matapos ang hiwalayan nila ni Carla Abellana. I'm good. So, happy to be back. Kwento nito, sobra niyang in-enjoy ang kanyang simple life sa Amerika. 2 weeks lang dapat ako nandun. Nawili din ako. Long story short, I really had to take time to really recover. And now I do feel it. I do feel na buo na ako ulit. Nawili din ako na when I started taking on responsibilities for myself. Getting ready na rin si Tom para gawin ang concert version ng Ibarra the Musical. Pati ang pagbabalik niya sa social media. Tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh. In her tourist era, si Andrea Torres sa kanyang bakasyon sa Bali, Indonesia. Dito sinubukan ng aktres ang famous Bali swing. At para match sa scenery, green backless dress ang OOTD ni Andrea. Next level na ang relationship ni na ESPA member Karina at Korean actor Lee Jae-wook. Kinumpirma mismo ng kani-kanilang agencies na nasa getting to know each other stage na ang dalawa. Umaasa rin sila sa respect ng fans para sa kanilang private lives. Inakusahan ng isang Australian photographer na sinuntok siya ng ama ni Taylor Swift sa Sydney, Australia. Ayon sa report ng ABC, ipinangaharang noon ng mga kasama ni Taylor ang kanilang mga payong para hindi makakuha ng photos ang photographer habang pababa si Taylor sa jetty. Doon na raw siya kinompronta ng tatay ni Taylor at saka sinuntok. Sa isang interview, hindi naman nagbigay ng komento ang tagapagsalita ni Taylor tungkol sa pananakit umano ng kanyang ama. Pero sinabi ng tagapagsalita ng pop star na may mga agresibong tao na gustong makalapit kay Taylor at nagbanta pa na ihuhulog ng isang female staff member sa tubig. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. Pinapaayos ni Pangulong Bongbong Marcos ang curriculum ng senior high school. Ito raw ay para mas mapataas ang tsansang makapagtrabaho pagka-graduate. Iniutos ito ng Pangulo sa isang pulong kasama si Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa palasyo kanina. Magsasanay puwersa ang TESDA, DOLE at CHED para tulungan ang DepEd, partikular sa Technical Vocational Education at Training.
Sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies noong 2023, lumabas na isa lang sa bawat 5 gumagraduate ng senior high school ang nakakakuha ng trabaho. Usap-usapan sa Oton, Iloilo ang isang bagong silang na sanggol. Ang baby kasi may puting buhok na. Wala naman daw komplikasyon sa pagbubuntis o sa panganak ng ina, kaya laking gulat daw nila nang makitang may puting buhok na ang sanggol. Ayon sa isang doktor, posibleng scoliosis ang kondisyon ng bata o ang pagkakaroon ng puting buhok sa ulo dahil sa kakulangan ng melanin. Posible rin daw na namanan niya ito. Ano man daw ang dahilan, ang mahalaga para sa ina ng sanggol ay healthy ang kanyang baby. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Pigan Arnold Clavio, ako po si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.